Hi, good morning. Today is January 20th, Saturday, 12 noon. So, minus 14 ang temperature, pero with the wind chill, mga minus 20. So, medyo malamig. Medyo cloudy ngayon. Actually, yung buong week, cloudy, pero bukas sunny. So, excited ako for tomorrow at sunny. Okay, kahit malamig, basta maaraw, okay lang sa akin. Kasi syempre nakaka-happy pag nararamdaman mo yung araw sa balat mo, no, sa skin, or nakikita mo maliwanag, nakaka-happy. Kasi kung malamig naman, basta mag-bundle up ka lang, hindi ka naman talaga giginawin. So, yun. So, ngayon for today's topic, ang pag-uusapan natin is bakit ba napakataas ng renta dito sa Canada? Specifically sa major cities. So let's say sa downtown, like sa Vancouver or sa Toronto or surrounding areas. Bakit ba siya mahal? Siyempre ang dahilan dyan is supply and demand. Mas maraming demand, konti ang supply. Bakit ba marami ang demand? So, marami ang dumarating sa Canada. So, ang target nila or ang mga dumarating dito is 500,000 per year. So, ang dami nun. Pero kung titingnan mo kung ilan lang ang bagong homes na nabibuild, so, napakakaunti. So, hindi nila ma-satisfy yung demand. Right? So, yun. So, ang dami ring ma-migrate. Marami ring mga adults na umaalis na sa kanilang mga bahay. Gustong bumili ng sariling bahay. Isa pa yun. At napakahirap or napakamahal na ng mga bahay ngayon. So, yun ang another factor. Marami ng tao ang ayaw bumili kasi ang taas na ng interest rate, ang taas pa ng presyo. So, before, makakabili ka ng bahay ng let's say 160,000, that was 30 years ago. Ngayon, imposible na makabili sa same area. Tapos, ang nakapagpagrabe pa doon is tumaas ang interest rate. So, a couple years ago, ang interest rate lang na binabayaran dito is 2%, around 2%. Ngayon, kapag titingin ka ng mga 5-year fixed mortgage rate, nagre-range siya from 5 to 7%. So, talagang dumoble or tumriple ang iyong mortgage payments. So, talagang ang hirap. So, yung mga tao is, imbis na bumili ng bahay, nagre-rent na lang sila. So, maraming nag-aagawan. Dahil mas maraming demand, konti ang supply, kaya tumataas ang rent. Sabi nila marami daw ang umaalis ng Canada. Totoo yan, maraming umaalis compared from previous years. Pero kung compare mo sa mga taong dumarating, mas marami pa rin ang dumarating. So for third quarter of 2003, around 32,000 ang umalis. Pero 500,000 naman ang dumating last year or every year, right? So kahit maraming umalis, maraming dumating. So mas marami pa rin ang demand, ganon. Bakit ba kaunti lang ang mga new builds dito? Kasi unang-una napakataas na ng cost para gumawa, mag-build. So, labor cost, material cost, mga development cost, etc. So, syempre, mas konting builders ang nagla-launch ng mga new builds. Kasi mahal na nga. Tas konti lang ang nakaka-afford, so wala talagang demand. So, ang mga tao is nag-rent na lang. Sabi nga nila, 1/3 ng population ng Canada are renters. So, kung gusto yung malaman kung magkano ang presyo, so nandito ako sa Mississauga, so just outside of Toronto. So, let's say mga, depende sa traffic, 15 to 20 minutes from Toronto, right? Or 30, depende sa traffic. Presyo ng one-bedroom condo dito is mga 500,000, let's say, right? Yun yung mga resale, hindi yung brand new. Mas mahal pag brand new. Ang presyo naman ng 2 bedrooms dito, approximately 700,000 or more. Depende sa building, depende sa location, iba-ibang presyo. So, nakikita nyo na talagang napakamahal na ngayon. Before, nung bagong dating kami, makakabili ka ng brand new na semi-detached na 160,000, ang laki-laki corner lot, prime backyard, premium lot. So, ngayon talagang napakamahal na. Rent naman dito, let's say ang 1 bedroom dito na condo is nag-range ng mga 2,500. Tapos ang 2 bedrooms, let's say, is maybe 28 to 3,000. Depends, right? Per month. So, let's say, 1 bedroom is around 2,500 per month. And then ang 2 bedrooms, let's say, is around
2,700 or more or 3,000 per month. Kahit mahal siya, nag-workout pa rin sa iba kasi depende, right? May mga taong kadarating lang dito, ang ganda ng sweldo, kahit kadarating lang, so kaya pa rin mag-rent. Pero kung mahal talaga sa city, marami namang provinces na mas mura. So let's say, before, maraming lumilipat ng Alberta kasi mas mura sa Alberta compared sa Toronto. Pero ngayon, dahil marami na pupunta doon, tumataas na rin ang rent sa Alberta. So pupunta na sila ng Saskatchewan, let's say, parang mas mura doon. Marami pa rin parts ng Ontario na mas mura. So, mas lalayo kayo sa sentro, right? So, mas mura pa rin, depende. Pero syempre, iba naman ang amenities doon. Posibleng mas malayo sa mga doktor, mas mahirapan siguro. May mga nagsasabi na mahirap daw sila makahanap ng family doctors. Maybe because ando sila sa less dense na area. Pero kung nasa city ka naman, I mean, hindi naman ako nahirapan nung pumunta kami ng city. Ang dali naman makahanap ng family doctor kasi lahat ng mga bagong clinics nandito sa city, right? So yeah, kaya hopefully bumaba ng interest rate para mas maging affordable kasi syempre naapektuhan ng interest rate kung magkano lang ma-approve sa atin ng bangko. So hopefully bumaba na siya. Hindi ko nakikita na babaksak ang presyo. I don't know. I don't think so. Maybe nagsistabilize siya. Maybe bumaba siya ng kaunti. Pero definitely not like prices from 10 to 20 years ago. Pero syempre kapag mas ma-afford. Kasi syempre ang purchasing power mo mas tataas kung mababa ang interest rate, right? Basta makakaya mo lang yung monthly mortgage, kaya naman. Sa mga nagtatanong kung magkano ba ang rent dito sa area namin sa Mississauga, ang mga approximately ang one bedroom dito is mga 2,500 per month. It could be less or more depending nga kung anong building, kung saang area. Pero at least may idea kayo. Ang 2 bedrooms is maybe 2,700 or more. Again, nag-iiba-iba siya, right? So mas magandang kung seryoso kayo at gusto niyong tumingin kung magkano ba ang rent, yung real estate agent nyo makapagsabi sa inyo kung magkano ba talaga ang rentahan, depending nga again sa building, sa area, sa Mississauga or any other cities. Naapektuhan din ang presyo syempre kung kailan kayo naghahanap. Posibleng mas mahal next week, next month, posibleng mas mahal or pwedeng mababa. Syempre depende rin yan kung kailan kayo maghahanap ng bahay. Ang presyo ngayon is not necessarily the same a week, a month, a year from now. Pwede yung mag-iba. Saka bawat building is different. Posible na ang 1 bedroom sa isang building na to is ganitong presyo, pero ang 1 bedroom sa katabing building or even sa same building, ibang floor, as pwedeng mas mahal. Kasi syempre pag sinabi mong 1 bedroom, depende rin yan sa view, depende rin yan kung gaano kalaki, depende rin yan sa finishes. So posibleng hihingi ang landlord na mas malaki ang unit niya at mas magandang finishes na mas mahal compared dun sa ibang 1 bedroom unit sa same building. So iba-iba siya talaga. Pero bigyan ko lang kayo ng idea, at least magkaroon kayo ng idea kung magkano ang rentahan. Thanks. Kaya kung nagustuhan niyo ang topic na ito, please comment lang kayo. Subukan kong sagutin ang inyong mga tanong. Comment, like, share, and subscribe. See you on the next vlog.